Mark 2:4, but because of the crowd, they could not get him to Jesus. So they made a hole in the roof above him and let the man down in front of everyone. Isa pong napaka-dramatic na eksena dahil merong taong gustong gumaling subalit hindi makalapit sa Panginoon. Ang mamagat ng ating pag-aaral ngayon, overcome. Dapat malampasan natin, mapagtagumpayan ang mga balakid. Panginoon naming Diyos, salamat po sa aming pagtitipon ngayon at dinadalangan namin ng inyong presensya ang pumagitna sa amin. Kami po'y pakalinisin nyo, patawarin sa aming mga pagkukulang, punuan nyo po kami at ngayon humihingi kami ng pagtuturo. Akayin nyo po kami, buksan nyo ang aming mata, ang aming tainga nang makita namin ang kaluwalhatian ng iyong katuruan, maipamuhay namin sa aming pang-araw-araw na pakikisalamuha sa isa't isa at lalo na sa inyo. Be our teacher, be our preacher, be our guide, Father. Kayo po't walang iba ang mangaral at kami ay dalhin nyo sa mas mataas na level ng pagkakilala sa inyo. Lead us. In the name of Jesus Christ, our Lord, our Savior, your Son, we pray with thanksgiving. Amen. Mark 2, basahin po natin sa ating wika. Pagkalipas ng ilang araw, bumalik si Jesus sa Capernaum at kumalat ang balitang siya'y nasa bahay. Nagkatipon doon ang napakaraming tao kaya't halos wala nang mapwestuhan kahit sa labas ng pintuan. Habang nangangaral si Jesus, may dumating na 4 na taong may dalang isang paralitiko. Hindi nila mailapit ang paralitiko kay Jesus dahil sa dami ng tao, kaya binakbak nila ang bubong sa tapat niya at ibinaba ang paralitikong nakaratay sa higaan. Nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa paralitiko, "Anak, pinatatawad na ang mga kasalanan mo." May nakaupo roong ilang tagapagturo ng kautosang na nag-isip ng ganito, bakit siya nagsasalita ng ganon? Nilalapastangan niya ang Diyos. Hindi ba't ang Diyos lamang nakakapagpatawad ng kasalanan? Alam ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya't sinabi niya agad, bakit kayo nag-iisip ng ganyan? Alin ba ang mas madali? Ang sabihin sa paralitiko, pinatatawad na ang kasalanan mo, o sabihin, tumayo ka, bitbitin mo ang iyong higaan at lumakad ka? Ngunit, upang malaman ninyo na ang anak ng tao ay may kapangyarihang magpatawad ng mga kasalanan dito sa lupa, sinabi niya sa paralitiko, tumayo ka, buhatin mo ang iyong higaan at umuwi ka na. Tumayo nga ang paralitiko, kaagad nitong binuhat ang kanyang higaan at umalis. Habang ang lahat naman ay nang naroon ay namangha. Sila ay nagpuri sa Diyos at sinabi nila, kailan may hindi pa kami nakakita ng ganito. Isang mahalagang kasaysayan na may mga mahalagang katuruan sa ating lahat na atin ngayong iisa-isahin from the Contemporary English Version. Mark 2:1-2, Jesus went back to Capernaum, and a few days later, people heard that he was home. Then so many of them came to the house that there wasn't even standing room left in front of the door. Sobrang nakikilala na noon ng Panginoon dahil siya ay nagpapagaling, naghihimala, marami na siyang ginawang kababalaghan. Kaya nung bumalik siya doon sa kanyang tinitirhan na bahay sa Capernaum na tabi ng Sea of Galilee, punong-puno ng tao yung bahay hanggang sa labas ng bahay, sa tapat ng pinto, maraming tao. And here we see the needs of the people. Perhaps some of them were only curious. We can never tell the proportion of the reason why people were there. But the truth was, and the fact was, there were so many people. Nagkakagulo, walang makasiksik. Mark 2:2-4. Jesus was still teaching when 4 people came up, carrying a crippled man on a mat. But because of the crowd, they could not get him to Jesus. So they made a hole in the roof above him and let the man down in front of everyone. It's a very familiar story, but it never ceases to get us interested sa mga detalye ng kwentong ito. Sa ganitong sitwasyon na punong-puno yung bahay hanggang sa labas, dumating ang 4 na lalaking may buhat-buhat na paralitiko sa isang higaan.
So makikita natin na itong apat na to, tigi-tigis ang sulok ng higaan na yon, one on each corner, at buhat-buhat nila ang pasyente. Malaki problema nila kasi kahit isang tao ka lang, hindi mo maisiksik ang sarili mo sa crowd, yung pa bang 5 kayo at may kadala-dala pa kayong higaan? Kung medyo mahina-hina lang ang loob nila, ay aatras na sana sila dahil wala namang willing magparaan. Everybody wanted to be near Jesus, so walang magbibigay ng space. Gumawa ng paraan ng grupong ito. Sinampan nila yung bubong, at ang mga bubong ng bahay sa Middle East, lalo nung panahon na flat. At ang mga bubong na ito ay gawa sa mga sanga ng kahoy, mga branches, at mga putik na pinagsama-sama na pinatigas. Kasi hindi naman nag-uulan doon eh. Kaya, ang ginawa nila, pagdating nila doon sa ibabaw ng bubong, binutas nila yung bubong. Madali naman butasin yung mga pinagsama-samang lupa at mga sanga at kung ano-ano, hindi naman yung semento. Binakbak nila ang bubong at nung kasya na yung higaan na buhat-buhat nila, pinadaos-dos nila mula doon sa butas, shoot sa gitna ng bahay kung saan nandun si Jesus. Kaya naipilit pa rin nila ang kanilang sarili. But what do we see in the story is that there are obstacles in getting to Jesus. In getting the healing of Jesus and in hearing Jesus, there are obstacles in receiving healing from the Lord. May hadlang. Mga hadlang na dapat malampasan ng sino man na gustong makalapit sa Panginoon, physically and spiritually. Those that would receive blessing should do something. It's not always easy to get that blessing. Mark 2:5, when Jesus saw how much faith they had, He said to the crippled man, "My friend, your sins are forgiven." Napahanga nila si Jesus. Jesus was touched, even impressed by the group's faith. Sa dinami-rami ng tao doon, sila lang ang sinabing talagang napansin ni Jesus sa makapangyarihang paraan. Because faith impresses Jesus and touches His heart. Lahat halos ng pinuri niya sa Gospels dahil sa pananalig. Hindi nga ba naman talaga matibay yung pananalig nito mga ito? Hindi na nga makapasok, inakyat pa yung bubong, binakbak pa nila. At siguro, babayaran nila yon o re-repair nila. Ibig sabihin, meron pa silang gagawin pagkatapos nung mailapit nila kay Jesus. Hindi pa tapos ang hirap nila dahil may sinira silang dapat nilang buuin uli o bayaran. Pero ganoon na lang ang pananalig nila. Talagang, ang pananalig nila, makalapit lang sila, matatanggap nila yung pagpapala ang kanilang hinahanap. And obviously, it was healing. Physical healing. And because of his faith, the crippled man got the best gift, which was forgiveness. Sabi ni Jesus, "Kaibigan, ang mga kasalanan mo'y pinapatawad na." Hindi naman yun ang inilapit doon eh. Ang original na intention nila ay mapagaling sila. Pero dahil sobrang na-impress ang Panginoon sa kanilang pananalig, binigyan sila ng mas maganda pa kaysa sa original na gusto nila. At yun ay kapatawaran. And that was very consistent with the ministry of Jesus, because Jesus came primarily to seek and save the lost, meaning to forgive sins, to cleanse hearts, to restore people, to give them a new start. Nagkataon lang na talagang napakabait niya at makapangyarihan naman, naghihimala tuloy pag may mga kailangang paghimalaan. Pero ang number 1 na dahilan ng pagparito ay para magpatawad ng kasalanan, para ibalik ang relasyon ng Diyos at tao. One of the first instances ito, when forgiveness because of and salvation by faith was clearly preached. Tandaan natin na bago pa nangyari ang eksenang ito, nakatanim sa utak ng mga Israelites ang isang katerbang laws, isang katerbang do's and don'ts, that sa kanila salvation, going to God, is a series of very difficult things to do, works. And then sabi ni Jesus, because of your faith, your sins are forgiven. Wala namang ginawa yung tao, hindi siya nagbayad ng multa, hindi nagbigay ng mga sin offerings, hindi gumawa ng mga sacrifices, pero pinatawad.
Unang-una, sa pandinig ng marami doon, itong ganitong katuroan na pinapatawad ang isang tao sa kanyang kasalanan nang wala naman siyang ibinabayad. Kinapakalinaw sa atin, ang ministry ng Panginoon talaga ay magbigay ng kapatawaran na walang bayad dahil siya naman ang magbabayad noon. And this should be the ministry of believers, to extend forgiveness to people, not to condemn them. Na dapat ay gano'n ang nangyayari, pero nakakalungkot na nababaligtad. Maraming mga mananampalataya, mas relihiyoso sila, mas nagko-condemn ng kapwa. Kesa sa ang inaatupag ay mag-extend ng kapatawaran ng Panginoon sa mga tao. Ang ine-extend nila ay judgment, punishment, na hindi naman ganon ang halimbawang iniwan ng Panginoong Jesus. Mark 2:6-7. Some of the teachers of the law of Moses were sitting there. They started wondering, why would he say such a thing? He must think he is God. Only God can forgive sins. So may mga tao doon na hindi naman talaga naghahanap ng lunas, hindi naman talaga nananalig. So ba't sila nandun? Naghahanap ng mali. Meron laging mga ipinapadalang ahente ang temple, yung mga religious leaders para manmanan si Jesus, hanapan ng mali at maidemanda nila, maparusahan nila. At nandito yung mga teachers of the law of Moses. And whenever they are featured in the life of Jesus, they are shown as people who were against what Jesus was doing. Because formalistic religious persons could be so difficult, off tangent and out of touch. Merong kahanga-hangang nangyari, mga taong gumawa ng paraan, binakbak ang bubong para makalapit kay Jesus. Dapat yun ang kwento, headline. Pambihirang paniniwala ito, umakyat sa bubong, binakbak ang pwedeng makaharang sa kanila at dinausdos ang pasyente. Yun ang big news. Kahangahangang pananalig and resourcefulness. Pero dito sa mga religious people na ito, na-ignore nila yon. There's another bigger news, that Jesus forgave sins, which people should be very happy about. Kasi lahat naman ng tao may kasalanan, lahat ng tao kailangan ng forgiveness. Mahirap bang isipin na, kung ang paralitikong ito'y pinatawad, edi ako rin pwedeng patawarin, ikaw din pwedeng patawarin. Dapat tayo magsaya dahil dumating ang kapatawaran, hindi ka parusahan. Pero hindi yun ang nakita ng mga religious leaders na ito. Hinahanapan nila kasi ng maipipintas. Dapat makahanap sila ng mali. They knew that forgiving sins was God's prerogative, but they failed to consider that Jesus could be God the Son. Alam na alam nila, Diyos lang ang nagpapatawad. Diyos lang ang pwede magpatawad. At nung nadinig ng patawad si Jesus, hindi man lang nila inisip na, baka naman Diyos siya. Baka siya ang iniintay natin. Baka siya ang Son of God. Siya ang Messiah, siya ang Kristo na iniintay. No, hindi nila yun inisip dahil bulag sila sa kanilang intensyon na hanapan ng mali si Jesus. Or at best, that they really did not realize that what Jesus was saying was true and correct. May lesson sa atin agad yan, mga kapatid. Do not be quick to reject as wrong what could not be understood at once. Sa ating espiritualidad, huwag tayong agad-agad na naguhusga na mali ang isang ideya dahil lang bago sa pandinig. Dahil lang kakaiba sa nakasanayan nating madinig na ng mga katuruan. You must give every idea at least a day in court. Siya ay suriin, pag-aralan, ipanalangin, bago husgahan at i-reject. Mark 2:8, right away, Jesus knew what they were thinking. Jesus knew the thoughts of the performers, meaning the four carriers and the patient, and Jesus also knew the thoughts of the audience, yung mga nandun lang para maghanap ng mali. Mark 2:8, and he said, why are you thinking such things? Why doubt who I am? Why doubt what I could do? In fact, nandito kayong lahat sa loob-loob ni Jesus dahil napalitan nyo na ang mga pinagagawa ko.
Alam nyo na, nakakaiba, that I could do miracles. Tapos ngayon, di pinagdududahan nyo yan. Why focus on a technicality? Why neglect the bigger issue? At yan ay isa sa mga laging ipinupunta ng Panginoon sa mga religious critics niya, that they focus on the speck and not see the log. Laging maliit, pinapalaki. Pero nineneglect nila yun, tunay na malaking mga bagay dahil self-righteous sila. Why not be thankful instead that forgiveness is being given? Because it is very possible that you too could be a recipient of the same grace, the same blessing. So sabi ni Jesus, bakit ganyan kayo mag-isip? Mark 2:9, is it easier for me to tell this crippled man that his sins are forgiven, or to tell him to get up and pick up his mat and go on home? Nag-focus kayo ng Panginoon dito sa kanyang mga critics. Sabi niya, ba't kayo ganyan mag-isip? Alin ba ang mas madali na sabihin, na gawin? Nasabihan ang taong ito na pinapatawad ang kanyang kasalanan, o sabihan ko siya ngayon din, tumayo ka, bitbitin mo yung higaan at umuwi ka na? Alin ang mas mahirap dyan? Talk is easy. So you doubt my talking because you know that talking could be easy because you are also very talkative. You say so many things that you don't mean. Therefore, you doubt speech. So now let me prove to you that I have the power not only to speak but to do what you cannot do. You can speak, but I'll do something else that you cannot do. I will tell this man to heal, to get up and go home. So while talk is easy, miraculous healing is difficult. Sa inyo kung nagdududa kayo, dahil salita ko lang yan, gagawin natin action. Mark 2:10-12, I will show you that the Son of Man has the right to forgive sins here on earth. So Jesus said to the man, get up, pick up your mat, and go home. The man got right up. He picked up his mat and went out while everyone watched in amazement. They praised God and said, we have never seen anything like this. Jesus proved that he could do number 1, meaning to forgive sins, by doing number 2, meaning healing the paralytic, and made him stand up and walk. In other words, sabi ni Jesus, kung nagdududa kayo na totoo at tama at kaya kong magpatawad ng kasalanan, gagawa ako ng isang bagay na sa tingin nyo mas mahirap. At pag nakita nyo yon, dapat paniwalaan nyo na yung una kong ginawa, yung magpatawad, ay tama. Right there and then, inutusan niya yung paralitiko, tumayo ka. Tumayo naman. Bitbitin mo yung higaan mo para ipatunay na hindi lang siya nakakatayo, kundi siya malakas. Restored ang kanyang strength. At yun nga ang ginawa ng tao. Jesus did what to his audience was more difficult. Marami mga lessons, mga kapatid, na mangha ang mga tao. For approaching Jesus, for overcoming obstacles, for not giving up or giving into discouragement, for inner faith and strong outward expression of it, the paralytic got the best gift, forgiveness, and the better deal, healing, pareho. Dahil nanalig, dahil kumilos ayon sa pananalig na yon, gumawa ng paraan kahit mahirap, biniyayaan siya ng pinakamalaking biyaya sa lahat, kapatawaran ng kasalanan na hindi naman niya hiningi. Tapos binigay pa yung pakay nila, gumaling ang kanyang lupang katawan. In other words, the Jesus touch, the Jesus miracle healed the body and the spirit. And not only the spirit, but also the soul, the personality, the emotion. Dahil ang taong ito ngayon, hindi na siya bubuhatin ng iba. Naglalakad na siya mag-isa at nabubuhat na niya ang kanyang sariling higaan na dati umaasa lang siya sa iba. It's a restoration also of his emotion, of his confidence, of his
self-importance in the community. Yung buong pagkatao niya ay nabiyayaan. At anong dahilan? Because of his faith. Hindi siya na-discourage, na nakakahiya naman. Huwag na tayong tumuloy. Naniniwala siya na basta't makalapit siya kay Jesus, may mangyayari, at hindi siya nabigo. Lessons for us. Seek Jesus for healing. Anong healing ang kailangan natin, mga kapatid? Physical, mental, emotional, spiritual. Jesus can deal with all of that because He grew in wisdom and stature, in favor with God and men. All of these aspects of a person's life and personality, Jesus was edified and He grew throughout time. He was blessed by the Father in heaven. Seek Jesus for healing and seek Jesus despite obstacles. Maraming hadlang para lumapit sa Panginoon. Maraming hadlang para makilala siya sa pag-attend ng Bible study, para mapapurihan siya at makarinig ng mga pagtuturo sa pag-attend ng mga worship services. Maraming hadlang para sumunod sa mga itinuturo ng Panginoon. Pero yung taong pinagpala siya kasi hindi siya nagpaharang sa anumang hadlang. Seek Jesus for the best gift, forgiveness. Huwag lang kayong lumapit sa Panginoon para sa mga pang-araw-araw na pangangailangan. Next week, kailangan din naman uli. Huwag lang sa mga bagay na lumilipas, sandali lang. Unahin natin yung talagang mahalaga, yung pangmatagalan, yung kapatawaran ng ating mga kasalanan para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. At tapos ilapit din natin ang mga bagay na bagamat sandali lang naman talaga ang pangangailangan natin doon kasi mga temporary, pero hindi yun minamaliit ni Jesus. Pinagaling din niya yung tao. Hindi naman sinabi niyang pinapatawad na kita, therefore may buhay na walang hanggan ka na, so pasensya ka na lang na paralitiko ka buong buhay, sandali lang naman yan. No, the Lord also healed him. Pero siyempre prerogative niya, no, ang pagpapagaling. At meron din tayong role, gaano kalaki ang ating pananalig, dahil kung anong ating pananalig, yun naman ang pakikitungo sa atin ng Diyos. When you believe, you get forgiven. You are made a child of God. Kauna-unahang instance, after His first miracles, that Jesus said that when people believe, they could be forgiven. Hindi mo na kailangan magsakripisyo, magbayad ng kung ano-ano. Hindi natin kailangan suhulan ng Diyos para tayo patawarin. Hindi natin kailangan makipag-bargain. Napaparusahan mo pa yung sarili mo, sasaktan mo pa para kapatawarin. Just believe in the Lord. Believe that He loves you. Believe that He can save you, and you will be forgiven. And you are made a child of God. Again, this is very revolutionary because for the longest time, the Israelites thought that only they were the children of God. Yet sa John 1:12, sabi, yet some people accepted Him and put their faith in Him, so He gave them the right to be the children of God. So hindi pala automatic na lahat ng Israelites are children of God agad. Tulad ng non-Israelites, even the Israelites have to believe in Jesus, accept Him, and believe in Him para sila maging children of God. And the good news is that status could be given to anyone no matter what nation or tribe or language you come from. Madalas na nating napag-aaralan itong kwento na ito, pero naipamuhay na ba natin? Be the patient. Seek Jesus in spite and because of your limitations. Hindi naman to ikinukwento sa atin para maging magandang kwento lang kundi para natin kapulutan ng aral. At ang aral, gawin natin yung sarili natin tulad ng paralitiko. Lumapit kay Jesus. Nagpatulong pa sa iba para siya mailapit, pero lumapit. Lumapit siya sa kabila ng kanyang karamdaman. O lumapit siya exactly dahil meron siyang karamdaman. At ganoon din tayo dapat. Hindi excuse
na meron tayong weakness, ayaw mo lumapit sa Panginoon. Mas may weakness ka, mas kailangan kang lumapit. Yung iba na ko, ayoko muna mag-church, marami akong kasalanan ngayon. Lalo kang dapat mag-church. Yung iba, ayaw muna nila mag-Bible study, ayaw nila magturo, hindi muna ako magtuturo, hindi muna ako kakanta sa choir kasi may kasalanan ako. Lalo ka dapat huwag tumigil lang kakakanta. Para tablang ka ng kanta mo, at nang mawala yung kasalanan mo, hindi yung ang gagawin mo, pag may kasalanan ka, aatras ka, lalayo ka sa Diyos. Kaya tuwan-tuwa naman si Satan, lalo kang bibigyan ng maraming kasalanan kasi pag may kasalanan ka pala, pag may weakness ka pala, lumalayo ka sa Diyos, di lagyan ka ng marami. Dapat mas maraming pagkukulang, mas maraming kasalanan, mas dapat lumapit sa Panginoon. Huwag papigil. Parang yung mga mahilig mag-exercise, mahilig mag-gym, mahilig mag-jogging, pag tinatamad kayo, mas lalo kayong dapat mag-exercise. Kasi pag nakinig ka sa katamaran na yon, dadalas yun, tatagal lang tatagal hanggang hindi ka na makapag-exercise uli. Ganon din siyempre sa kasalanan. Don't let anybody tell you na, hoy, may kasalanan ka, huwag ka mag-serve. May kasalanan ka, mahiya ka naman, huwag ka na magdala-dala ng Bible. Lalo mong kailangan basahin at ipamuhay yung laman. So, yung paralitiko ka na nga, pupunta ka pa doon. Mananatili ka na lang sa bahay. So, yun nga paralitiko ako, kaya kailangan makarating ako doon. Kailangan mayroong mangyari sa buhay ko. At hindi sila nagpapigil. O ayan, maraming tao, uwian na. Balik na lang tayo. No way. Sinampa nila ang bubong. Binakbak ang bubong ng may bubong. Hindi sila papapigil para makalapit kay Jesus. What stops us from getting close to the Lord? Tayo dapat mag-isip nun. At pag naisip natin yon at hindi tayo pumayag na mapigil, yun ang napala natin sa pagsariwa sa kasaysayan na ito. Because this story is not just about those 5 people, it's about us. Kaya katulad naman ng 4, be a mat carrier. Help someone seek and find Jesus. Alright, hindi kayo yung paralitiko, at least at this time. Therefore, dapat kayo yung nagbubuhat ng mga paralitiko. Tayo naman yung nagdadala ng mga tao sa Panginoon. Mahirap yun, ha? Mahirap magdala. Nakakapagod. Kuminsan yung dinadala mo, ang bigat-bigat. Kuminsan maarte pa. Ganon-ganon din yung gusto mong isama sa Bible study, isama sa church. Dadaanan mo pa, susunduin mo pa. Pag may meriendahin mo pa yan, pag nagutom. No? Dahil maraming reklamo, niyaya mo ako dito, maalikabok pala, mainit pala, so papay-pay ka pa. Ganon talaga, ministry yan eh. Pero nakita nyo, they were all blessed because the Lord saw how faithful they were. At any given time, you could be the paralytic that needs help. Don't refuse help. Don't be proud. Pagka namumroblema ka, nagkakasala, natitempt, nanghihina, huwag mong ikahiya yun. Kailangan humanap ka ng tulong. Kailangan may napagkakatiwalaan kang ipag-pray nyo ako, suportahan nyo ako, samahan mo ako ngayon, mahina ako, kailangan ko ng support, kailangan ko ng prayer support, kailangan ko ng magtuturo sa akin, kailangan ko ng mananalangin para sa akin. Huwag tayong mahiya. Do what it takes so that you are taken to Jesus. At kung tayo naman yung may lakas, huwag tayong magkait ng lakas na yon. Magdala tayo ng mga tao sa Panginoon. Kahit tayo mahirapan, hindi lingid sa Panginoon ang ating pananalig, hindi lingid sa Kanya, maging ang ating mga pagsisikap. Kaya nakita nyo, ginantimpalaan sila. Anong pag-akyat sa bubong ang dapat natin gawin para lumapit sa Panginoon? Anong bubong ang dapat natin bakbakin? Anong dapat natin gawin para malapit tayo sa puso ng Panginoon? Overcome obstacles. Kaya yan ang pamagat na ating pag-aaral. Yung paralitiko at yung 4 na tagabuhat, ang obstacle nila, maraming tao, hindi sila makapasok. Tayo, merong ating-atin na mga obstacles. Pumipigil para lumapit ka sa Panginoon. Huwag kayong papigil. Kailangan gawan niya ng paraan. With the same obstacle comes a way to overcome it. So be an overcomer, not a quitter. Meron naman talaga gusto na magbago, aatras pa.
Merong gusto na maglingkod, atras pa, madaling ma-discourage, madaling panghinaan ng loob, madaling mahiya, kung ano-anong dahilan, ang ending hindi natutuloy. Kung ano man ang spiritual project nyo mga kapatid, kung ano man yun, ituloy nyo. Huwag kayong mapigil because there's a reward waiting for you. Basa ng Panginoon yung isip ng mga critics niya at lalo namang basa niya yung puso ng mga nananalig. And the Lord is always ready to bless, to reward those who seek Him, especially those who seek in faith. Ama namin, sa kwentong ito, ituro mo sa amin kung sino kami sa kasaysayan. Sino sa mga characters na yun kami o sino-sino sa mga character na yun ang pwede naming masabing we relate with those characters. Ipalinaw, ipaliwanag mo sa amin, Panginoon, yung katuruan sa kasaysayang ito at mai-apply namin sa aming buhay. Na kung kami yung pasyente, kami yung tumutulong, maging matapat kami, masigasig, at huwag kaming panghihinaan ng loob, magpatuloy sa paglapit sa inyo, magpatuloy sa pagsunod sa inyo, at kami, Panginoon, ay humahangad, naniniwala na kami pagpapalain ninyo. At nawa, wala ni isa man sa amin na makaka-identify doon sa mga teachers of the law na walang ginawa kundi magreklamo, maghanap ng mali, at salungatin ang gawain ni Jesus. Sa simpleng kwentong ito, Lord, teach us how to apply the principles in our lives. Pagbulay-bulayan natin sumandali, let's spend some time in reflection and ask the Lord to bless us through the lessons of this remarkable story.